Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Ako po si Brother Alex Tined at ako po ay isa sa mga elders ng All Generations Church. Kung hindi nyo pa po alam, si Pastor Saul po ay wala sa umagang ito. Siya po ay nakakonfine sa Paredes Clinic and I think ito po ay related sa kanyang hyperacidity. Kaya ngayon pong umaga ay meron akong dalawang pakiusap. May kaugnayan kay Pastor Saul. Ang una po ay alalahanin natin si Pastor Saul at ang kanya pong pamilya sa ating mga panalangin. At ang pangalawa po ay parang awa nyo na, pag nadalaw kayo ng ating mga pastor, bawas-bawasan nyo na po yung pag-offer ng kape at saka ng soft drinks. Dahil wala po si Pastor ngayon, ako po yung naatasan na magbahagi ng mensahe mula sa Diyos. At dahil wala din pong iniwan na topic si Pastor, ay pag-uusapan po natin yung isa doon sa aking dalawang pinaka-paboritong topic na pag-usapan. Hindi po natin pag-uusapan ng suffering, ang pag-uusapan po natin ay generosity o yung pagiging bukas palad. Kung kayo po ay nagsasabi na kayo ay sumusunod kay Jesus at hindi nyo po laging tinatanong ang inyong sarili kung sino ba ang Panginoon ng inyong tinatangkilik, ng inyong mga salapi, ng inyong mga pag-aari, ay dinadaya nyo po ang inyong sarili. Dahil ang lahat po ng ito ay bahagi ng ating paglalakbay sa ating buhay Kristiyano. At ngayon pong umaga, ay maglalakbay po tayo, total wala si Pastor Saul, sa entirety ng ating Biblia. No? Old Testament, New Testament, pag-uusapan po natin yan. Subalit ako po ay meron lamang isang punto. Kung meron po kayong matatandaan ngayong umagang ito, ay ito lamang pong punto na ito. Na ang inyong spiritual life ay directly connected kung paano nyo pinapatakbo at pinamamahalaan ang inyong pera at ang inyong mga pag-aari. Ulitin ko po, yung spiritual life nyo, kung sinasabi nyo na matatag at masagana ang inyong spiritual life, makikita po yan kung paano nyo pinapamahalaan ang inyong pera at ang inyong mga pag-aari. At atin pong itetrace ang puntong ito mula mula Genesis hanggang Revelation. At pupuntahan po natin to sa apat na parte. Ang apat pong parte na ito ay foundations. Titingnan po natin kung ano yung sinasabi sa Old Testament. Ano ba yung mga ginawa ng mga unang naniniwala sa ating Diyos patungkol sa kanila pong kayamanan. Titingnan po natin yung servant Jesus. Pagdating ng ating Panginoon dito sa lupa, titingnan natin kung ano yung kanyang mga tinuro patungkol sa ating mga pananalapi. Pangatlo, King Jesus. Pagdating ng panahon, parang kanta, doon sa Revelation, ipinakita ng ating Panginoon kung ano ang mangyayari sa ating mga possessions at sa ating mga kayamanan. At panghuli, ay titingnan natin kung paano ba tayo dapat mabuhay dahil tayo ay nasa gitna ng pagdating ni Jesus bilang siya ay isang servant at yung iniintay natin na muling pagbabalik ng ating Panginoon kung saan ipapakita niya yung kanyang kapangyarihan at ang kanyang paghahari. Okay, simulan po natin. Foundations. Simulan po natin sa Exodus. Marami po sa atin, pag naiisip natin yung Exodus, ang una po nating pumapasok sa ating mga isipan ay kung paano ang ating Panginoon ay nagpadala ng mga salot sa Ehipto, kung paano yung Red Sea ay kanyang hinati, at kung paano niligtas ng Diyos mula sa mga Ehipsyo ang mga Hudyo. Subalit sa aking palagay, after nitong mga cinematic experiences na ito, ang pinakadrama ng buhay ng mga Israelita ay nagsimula nung sila ay nasa disyerto.
At dito sa disyerto, tinuruan ng Diyos ang kanyang mga tao na sila ay umasa sa Kanya, na Siya ang tagapagtustos at Siya ang magbibigay ng kanilang pagkain sa araw-araw. Yung mga nag-Sunday school, naalala niyo ba kung ano yung pinadala ng Diyos? Nagpadala ang Diyos ng mana at saka yung pugo. Yung bread at saka yung tinapay. Naalala niyo, kada umaga nagkakaroon ng mana sa harapan at sinabihan niya yung mga Israelita na kumuha kayo ng sapat para sa pamilya niyo. Okay? Kumuha kayo ng sapat. At ginawa ito ng mga Israelita. Walang trabaho, hindi sila nagano, basta may lumalabas na tinapay. At kumuha yung mga Israelita ng sapat para sa kanila. At sila ay masasaya. Dahil ang Diyos ay nagbibigay ng enough para sa kanilang pangangailangan. At dito nagsimula ang pamilya ng Diyos. Lahat ay umaasa sa ating Panginoon at kumukuha ng sapat na para lamang sa Kanya. Pero, hindi ito nagtagal. Doon sa verse 29 ng Exodus, ng Exodus 16, ay makikita natin na ang ilan sa kanila ay hindi nakinig kay Moses. At kinabukasan, inunod at bumaho yung mga tinira nila. Ibig sabihin, merong mga tao na, paano kung hindi na dumating yung mana bukas? Kaya ang ginawa nila, kumuha sila ng higit pa doon sa kanilang pangangailangan. Subalit ano nangyari? Pagdating nung kinabukasan, yung mga kinuha nilang sobra ay inuod at saka bumaho. Mga kapatid, ang issue dito ay hindi lang yung dahilan sa walang kakainin sa kinabukasan. Ang pinakamalaking issue ng mga Israelita dito ay una, hindi sila naniwala na sila ay tutugunan, na ang kanilang pangangailangan ay tutugunan ng Diyos. At pangalawa, dahil kumukuha sila ng higit doon sa kailangan nila, ang ibig sabihin mga kapatid, merong mga tao na hindi makakakuha ng sapat para sa kanila dahil kinuha ito ng ibang tao. Ang ibig sabihin, hindi nila inisip kung ano ang mangyayari doon sa kapwa nila Israelita. Ginawang imposible ng Diyos na makapag-impok yung mga Israelita. Dahil gusto niyang palayain ang mga ito na magtiwala sa Kanya, magtiwala sa Diyos para dun sa kakainan nila, at pangalawa, para ibigin nila yung isa't isa. Ating kapatid, pero ako yung panganay. Naalala niyo ba yung mga ganyang expression? Trust God and love one another. Pinalaya ng Diyos yung kanilang pisikal na katawan sa pamamagitan ng iba't ibang himala. Subalit pinalaya ng Diyos yung kanilang mga puso sa pamamagitan ng mana, sa pamamagitan ng pagtuturo ng isang bagong ekonomiya kung saan yung aking kapatid ay aking responsibilidad. Kung saan yung aking kapitbahay ay aking responsibilidad. Okay. Yan yung first example. Yung second example ay makikita natin sa Leviticus chapter 19. Okay. Sa Leviticus chapter 19, dito naman ay tinuturo yung edges of your field. Kakaibang prinsipyo naman ang tinuro dito. Ang sabi doon sa 19 verse 9 ng Leviticus, kung mag-aani kayo sa inyong bukirin, itira ninyo ang nasa gilid, at huwag na ninyong balikan ang inyong naanihan. Huwag niyong pipitasing lahat ang bunga ng ubasan,
ni pupulutin man ang mga nalaglag, bayaan na ninyo iyon para sa mga mahihirap at sa mga dayuhan. So ito yung batas na binigay ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag mo daw kukunin lahat yung iyong inani. Di ba? Hayaan mo na may matira. Yung bunga ng iyong mga prutas, huwag mo kukunin lahat. Hayaan mong matira. Para ito dun sa mga dayuhan at dun sa mga mahihirap. Anong logic? Di ba? Kayo yung nagtanim, kayo yung nag-ani, pero hindi kayo lahat kakain. Sa Deuteronomy 24:19-22, itong same command ay inulit ng Diyos. Subalit doon sa verse 22 ay ipiniliwanag ng Diyos ano yung logic, bakit ba ito kanyang inutos. Ang sabi niya sa 22, at inyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ako ang tumubos sa iyo. Ibig sabihin mga kapatid, sa perspektibo ng Diyos, pag ikaw yung bumili ng sarili mong binhi, ikaw yung naghirap na magtanim ng sarili mong halaman, at ikaw yung sarili mong nag-ani ng mga tinanim mo, at pag lahat ng ito ay ginamit mo para sa iyo at sa iyo lang pamilya, inaagawan mo ng hustisya ang mundo. Bakit? Kasi naalala nyo, slaves kayo sa Egypt, at ang Panginoong Diyos, siya ang nagligtas sa inyo. Naalala nyo ba, nung problemado kayo, nung kayo ay alipin sa Ehipto, ang Diyos generously in your behalf, ginawa niya ang iba't ibang milagro para kayo ay iligtas. Ang inyong property, ang inyong freedom, ang mga binhi, ang inyong mga bukirin, lahat ng inyong tinanim, lahat ng ito ay ipinanalo ng Diyos para sa inyo nung mga panahon na kayo ay mahihina at kayo ay umaasa lang sa awa ng iba. So sabi niya sa mga Israelita, lahat ng pag-aari nyo ngayon, lahat yan pahiram lang ng Diyos. Lahat yan ay ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos upang pangalagaan ng may pagmamahal para sa ikabubuti ng iba. At kapag ka itong mga pinagkatiwala sa inyo ng Diyos ay ginamit nyo para sa sarili nyo lamang, inaagawan nyo ng hustisya ang mundo. Pangatlo, sa Old Testament, merong konsepto na tinatawag na Jubilee. Ito, masyadong radikal. Diba? Basahin nyo yung, pag may time kayo, basahin nyo yung Leviticus verse 25. Sa Leviticus verse 25, yung mga Israelita, nakarating na sila dun sa lupang pangako. Hinati-hati na dun sa 12 tribes yung mga lupa. Nung una, okay. Kasi lahat sila merong lupa. Pero dumating yung panahon, yung mga mayayaman na tribes, umutang yung mga mahihirap, kaya nakuha yung ibang lupa. Kaya yung iba yumaman, yung iba humirap, nawalan sila ng lupain nila. Alam niyo kung anong ginawa ng Diyos? Gumawa siya ng batas. Ang sabi niya, every 50 years, kada 50 years, sabi niya, back to zero tayo lahat. Lahat ng pag-aari nyo, ibabalik nyo dun sa original na may-ari. Nasundan nyo ba yung ano yan? Di ba, isipin mo, bibili ka ng lupa. After 50 years, yung lupa na bili mo,
ibabalik mo doon sa pinagbilan mo ng lupa. So anong prinsipyo? Anong prinsipyo ang tinuturo ng Diyos? Sabi ng Diyos, nais ko na matutunan ng mga Israelita ng panahon na yon, nahawakan nila yung kanilang mga pagmamayari very loosely. Diba? Na huwag nilang mahalin ito dahil darating yung panahon na lahat ng ito ay mawawala din sa kanila at babalik sa kanila. Ang ibig sabihin, umasa kayo sa akin, di ba? Magtrabaho kayo, kunin nyo yung mapapakinabangan nyo dyan, pero huwag kayo dyan lang umasa. Dahil yung mga yan, darating ang panahon, back to zero, babalik sa lahat. Lahat ng bagay pansamantalang. Yan yung tinuturo ng Panginoon sa Leviticus 25. So, to summarize, yung redemption ng Panginoon sa Old Testament ay dumaan sa isang bayan na ginawang alipin, mahina, na pinalaya sa pamamagitan ng himala ng ating Panginoon at binigyan sila ng mga radikal na batas. Nag-agree ba kayo na radikal tong mga batas na ito? Gusto nyo ba na gawin natin yan ngayon? Walang papayag. At itong mga batas na ito ay kinabibilangan ng pag-aalaga sa ating kapitbahay. No? It includes yung pagtitira, yung girid ng ating bukirin, yung jubilee, di ba? Yung pagbabalik ng pagmamayari, yung pagbibigay ng ikapu. Lahat ito, mga kapatid, ay makikita natin sa Old Testament. Dahil ang mga batas na ito ay ginawa ng Diyos upang ipakita dun sa mga ibang bayan na katabi ng Israel na ang mga Israelita ay naiiba. Na sila ay nabubuhay sa ibang klaseng ekonomiya. Sila ay nabubuhay sa ekonomiya na galing sa Diyos. Sa ekonomiya na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa aking kapitbahay. Para sa mga naniniwala sa Diyos nung panahon ng Old Testament, yung spiritual life ay directly connected kung paano nila pinamamahalaan yung kanilang mga salapi at yung kanilang mga pag-aari. In fact, mga kapatid, sa Old Testament, walang sinasabi patungkol sa spiritual life. Hindi nakakahon na sinasabi na meron kang spiritual life at meron kang secular life. Dahil para sa mga Israelita, yung spiritual life nyo, yung inyong personal life at yung professional life nyo, lahat yan ay isa. Lahat yan ay bahagi ng inyong spiritual na buhay. Lahat ng bagay sa buhay ay spiritual. So this brings us to part 2. Servant Jesus. Okay. So iwanan natin yung Old Testament. Kung may maalala kayo dun sa Old Testament, ang maalala natin, ang ating Panginoon, ang ituturo niya about our money, ang ibig sabihin, umasa tayo sa Panginoon at mahalin natin yung ating kapwa. Part 2, Servant Jesus. Ang mystery ng Christian faith, mga kapatid, ay meron tayong isang hari. Ito yung minsan, if you read literatures, ito yung hindi matanggap ng mga Jews ngayon, na merong isang hari na bumaba sa lupa, pero bumaba siya dito na hindi siya nagpakita ng kanyang might and power. Diba? Bumaba siya dito bilang isang servant. Bumaba siya dito, isang sanggol, nilabas doon sa sabsaban,
at namuhay na parang isang normal na tao. Hindi siya bumaba na parang isang hari na may daladalang army at magsasabi na, ako na ang hari. Sa akin na kayo sumunod lahat. Ito yung mystery ng Christian faith. Yung ating Panginoon at yung ating hari ay bumaba dito bilang isang servant. Tinanggal ng Diyos yung lahat ng kanyang kapangyarihan at ipinakita ang kanyang mapagkumbabang pag-ibig. Pinakita ni Yahweh ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng isang alipin. At lahat ng ito ay nagsimula kay John the Baptist, na siyang pinadala upang ipakita kung ano yung daan. Sa Lucas chapter 3 tayo magsimula. Tinanong si John the Baptist, paano natin i-prepare yung ating sarili sa pagdating ng Messiah? Ang sagot ni John the Baptist, those who have 2 shirts should share with the one who had none. Kung sino man daw yung may pagkain, ay i-share nga yung kanyang pagkain. Ang sabi niya sa mga tax collector, huwag kayong kukuha ng higit pa doon sa dapat nyong singilin. Ang sabi niya doon sa mga soldiers, huwag kayong mga mangingikil at mag-accuse falsely. Maging kontento na kayo doon sa inyong tinatanggap. At si John the Baptist, sinasabi niya to doon sa mga tao na naniniwala na kay Jesus. Diba? Itong mga statements na to ay para doon sa mga tao na naniniwala kay Jesus. At naniniwala sa ating Diyos at sa pagdating ng Messiah. At parang sinasabi niya dito na kayong mga naniniwala sa Messiah, kayong naniniwala na kayo ay tatanggap ng isang marangyang regalo. Kailangan niyong mabuhay in response dito sa kabutihang loob na inyong tinanggap. Hindi ba parang katulad yan doon sa Egypt? The Lord God save you from the Egyptians. So in return, be generous. Tayo, mga kapatid, tayong mga niligtas ng ating Panginoon. Naalala nyo ba nung hindi nyo alam kung saan pupunta yung buhay nyo? Naalala nyo ba nung walang pag-asa kayong nararamdaman? Niligtas kayo ng ating Panginoon. Kung kaya't in response to the grace and the love and the saving of our Lord, let's be generous. Sa lahat ng mga pagtuturo ni Jesus sa New Testament, ay merong 2 bagay patungkol sa kayamanan na lagi niyang ine-emphasize. Ito ay patungkol sa mammon at saka sa pag-iimpok. Okay. Kanina, mana, ngayon, mammon. So simulan natin sa mammon. Matthew chapter 6. No one can serve 2 masters. Walang sino man ang maring maglingkod sa 2 Panginoon. You cannot serve both God and money. Okay? Ang money, most of our translation, mga kapatid, ang makikita natin ay pera, yung translation. Pero sa Aramaic term, ang term na ginagamit ay mammon. Yung mammon ay mas malaki pa kaysa sa pera. Ito yung wealth, kayamanan, property. Ito yung mga possessions. No? Hindi lang siya yung salapi. Ang ibig sabihin, ito yung lahat ng ating pag-aari. Yung mga bagay na meron tayo, yung mga bagay na gusto natin, at yung mga bagay na hindi pa natin alam pero gugustuhin natin. Ang tawag dyan ay mammon. At ang sinasabi ng ating Panginoon, ang pinakamalaking competition ng Diyos sa ating puso ay hindi daw yung dysfunctional relationship, yung mga immoral na bagay na ginagawa natin, yung mga baggage natin sa ating buhay, kung hindi yung pera. Ulitin ko. Yung pinakamalaking kalaban ng ating Panginoon sa ating mga puso
yung pera, yung salapi. Ang Diyos ay nire-relate niya yung ating mga experiences sa kingdom of God, kung paano natin pinamamahalaan yung ating mga salapi at ang ating pag-aari. Ang salapi, mga kapatid, ay hindi masama. Subalit yung pag-ibig sa salapi, iyon ang ugat ng lahat ng kasamaan. Sa Luke chapter 12, ang ating Panginoon ay nagbigay ng isang talimhaga patungkol sa isang mayamang lalaki na nagkaroon ng isang masaganang ani. Sabi nung lalaking ito, ano nang gagawin ko? Ang dami nung ani ko. Wala akong paglalagyan. Sabi niya, alam ko na kung anong gagawin ko. Itong aking lalagyan ngayon, yung aking kamalig, gigibain ko at gagawa ako ng mas malaki pang kamalig. At pagkatapos nito, ay doon ko ilalagay yung aking mga maraming naaning grains. Pagkatapos, I will drink, I will eat, I will be merry, I will be happy. Dahil ito yung reward ng aking paghihirap. Subalit ang sabi sa kanya ng Panginoon, ikaw ay hangal. Alam mo ba na mamayang gabi, ikaw ay mamamatay? At ano ang inihanda mo sa iyong sarili? Ito ang mangyayari, mga kapatid, sa mga tao na nagso-store up ng riches dito sa lupa, subalit nakakalimutan na mag-impok ng kayamanan sa langit. Ang storya na ito, mga kapatid, ay isang babala patungkol sa kasakiman. Bago ito ay sinabi ni Jesus na tayo ay mag-ingat at magbantay sa lahat ng uri ng kasakiman. Ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian lamang. At bilang paglilinaw, mga kapatid, ang pag-save, yung pag-iimpok, mga kapatid, ay isang legitimate at isang makabuluhang endeavor. No? Hindi ko sinasabi na huwag kayong mag-impok. No? Kailangan yung mag-save para sa inyong, di ba? Pag dumating yung panahon na may taghirap, kailangan yung mag-save para sa college ng inyong mga anak, sa kanilang pag-aaral. Subalit, ang babala ng ating Panginoon ay merong tipping point. Darating yung panahon sa punto na ito bang ginagawa ko ay kasakiman na o para lamang sa enough? At ito, mga kapatid, ay iba't iba sa bawat tao. Kailangan yung namnamin itong message ng Panginoon na ito sa inyong personal na damdamin at sarili. Ano ang sinasabi ng Panginoon sa inyo? Ang kasakiman, mga kapatid, ito yung paghahanap ng contentment, ng kaligtasan, ng kapahingahan, at ng security. Yung mga bagay na immaterial, sa paghahanap ng mga bagay na ito, sa pamamagitan ng mga bagay na material at kaya nating i-control. Ibig sabihin, kung ang inyong kasiyahan, kung ang inyong contentment, kung ang inyong kaligtasan ay nakasalalay sa kayamanan, most likely, mga kapatid, it is out of control. At ang greed, mga kapatid, ay destructive. Ang Panginoong Jesus very plainly sinasabi niya sa atin, meron akong competition sa inyong puso. Hindi mo kayang paglingkuran ang Diyos at ang salapi. Your spiritual life is directly connected to how you manage your money and possessions. Part 3.
King Jesus. Revelations. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon ng pagdadalamhati o pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. At hindi na makakapasok doon ang anumang bagay na marumi o ang sino mang gumagawa ng karumal-dumal o ng kasinungalingan, kung di sila mang nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Sa Revelations, mga kapatid, si John, pinipaint niya kung ano ang itsura ng langit. In words na kaya na lang ibigay, idinidescribe niya sa atin kung ano ba ang itsura ng langit. Sa langit, wala nang luha. Sa langit, wala nang kamatayan. Sa langit, wala nang pangangailangan na hindi natutugunan. It means, mga kapatid, sa panahon natin, we can experience heaven by being generous. Ang pagiging generous, mga kapatid, ay preview ng langit. Pag yung pangangailangan ng kapatid mo, natugunan mo, hindi ba parang langit yon? Wala nang pangangailangan. Mga kapatid, if you want to experience heaven, if you want to experience King Jesus now, be generous. Tanggalin natin yung mga pangangailangan. Noong mga nakalaang panahon, may dalawang mag-asawa, pareho na sila retired. Umaasa lang sila sa kanilang retirement, yung nakukuha na retirement, at saka paminsan-minsan, dun sa inaabot ng kanilang mga anak. Merong lumapit sa kanila na hindi member ng ating church, hindi ko maalala kung paano nila nakilala tong tao na to. Pero lumapit sa kanila at nagsasabi na sila daw ay pinapaalis na doon sa kanilang inuupahan. Wala silang malilipatan yung pamilya nila. Alam niyo anong ginawa ng dalawa? Inihanap ng lilipatan, ibinayad yung unang 2 buwan na renta, at pagkatapos binigyan pa ng bigas. If you want to experience heaven ngayon pa lang, be generous. Ang generosity, mga kapatid, maliit o malaki, mabilis o dahan-dahan, compelling man siya or ordinaryong generosity, lahat yan, mga kapatid, preview ng darating na paghahari ng ating Panginoon. Your spiritual life, from beginning to end, is directly connected to how you manage your money and your possessions. Part 4, living in between. So paano tayo mabubuhay? Nasa gitna tayo. Si Servant Jesus, dumating na. Bumalik na sa langit. Pero si King Jesus, hindi pa dumarating. Sa Acts chapter 4, kanina binasa ni Pastor Ding, paano nabuhay yung mga believers, yung mga unang church, paano sila nabuhay at paano nila pinractice yung generosity. Diba? Sabi nila, lahat daw sila magkakaisa ng puso at saka ng kaluluwa.
Hindi daw nila sinasarili yung kanilang mga ari-arian. Lahat pinagsasaluhan nila. Yung generosity ng unang simbahan ay sobrang pervasive na ito ay kanilang naging reputation. Imagine niyo mga kapatid, paano dumami ang mga Kristiyano nung panahon na yon, sila ay pinapersecute. Diba? Paano na yung mga church na nakatago, dumadami. Pinapersecute nga sila. Ito mga kapatid yung susi. Yung church, may reputation sila ng generosity. Pag may nagugutom, pinapakain. Pag may ulila, inaampon. Yung mga miyembro ng unang simbahan, hindi sila nag-aatubili na mawalay doon sa kanilang mga pag-aari. Yung mga material wealth nila ay naging pahiram at pagkakatiwala lamang na kanilang masayang ibinibigay at ginagastos para ipakita at para i-express yung kanilang pananampalataya. Yung early church is known for being generous. Yung all generations, saan tayo kilala? Sa simula nung ating sermon, pinag-usapan natin yung mga tithes, yung mga edges of the field, no? Pagdating sa New Testament, hindi nyo na makikita yung word na tithing. Wala nang, ibig sabihin, excuse na tayo mga kapatid. Pwede na tayong hindi mag-tithes dahil New Testament na tayo, wala nang tithing. Hindi. Sa New Testament, mga kapatid, ay nag-level up yung ating Panginoon. Ay nag-level up yung mga Kristiyano. So sa Sermon on the Mount, sinasabi ng ating Panginoong Yesus na hindi lang huwag ka papatay. Diba? Sa Old Testament, ang sabi, huwag ka papatay. Sa New Testament, diba, ang sabi ng Panginoon, hindi. Kapag ka nagsalita ka ng masama dun sa kapwa mo, para ka na rin pumatay. Ibig sabihin, yung definition ng pagkapatay, nag-level up. Okay? Ang sabi ng Panginoon, huwag kang mangangalo niya. Di ba? Sabi sa Old Testament, huwag kang mangangalo niya. Pagdating sa New Testament, ang sabi ng Panginoon, iniisip mo pa lang, nagkakasala ka na. Okay? Hindi mo pa ginagawa, kasalanan na. Okay? Nagle-level up. Pareho din sa tithing, pareho din sa pagiging generous. I don't think na dito pa magle-level down ang ating Panginoon. Kaya ang ibig sabihin, mga kapatid, 10% is baseline, di ba? Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, be generous. Walang limit. Be generous based on ano ang sinasabi ng Panginoon sa inyo. At the end, ultimately, ang sabi niya, God loves a cheerful giver. Yung tithing ng unang panahon ay parang training ground lang. No? Sinasanay lang yung mga anak ng Diyos. Pero darating yung time na yung 10%, lalaki na. Ang trajectory ay the edges of your field. Hanggang sa buong field. Hanggang lahat binibigay nyo na sa Diyos. Dahil lahat ng ito galing sa Diyos. Napakadali mga kapatid na i-compartmentalize yung ating mga buhay. Kristiyano ako pagdating ng 8 o'clock to 11:30 ng Sunday. Monday to Friday, 8:30 to 5 o'clock, ako ay empleyado. Ang daling i-compartmentalize yung mga buhay ng mga kapatid.
subalit maliwanag ang ating Panginoon. Everything in life is spiritual. At ang iyong spiritual life ay directly connected kung paano mo pinamamahalaan ang iyong pera at ang iyong pag-aari. Okay. So I want to end the sermon with six, pero mabilis lang. 6 practical implications ng pinag-aralan natin. Dahil ayaw lang naman natin na parang, wow, i-romanticize lang, no? Ang grabe yung mga prinsipyo. Gusto ko maging practical about this. First, you cannot separate repentance from generosity. Diba? Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung pagsisisi sa pagiging bukas palad. Malimit sa atin mga kapatid, pag iniisip natin yung generosity, o kapag ka may binibigay, anong unang binibigay nyo? Anong unang yung ginagawa pag gusto nyo magbigay? Isa-save mo muna yung para sa'yo, tapos yung sobra, yun yung ibibigay mo. Okay. Generosity, I think, is not what we do with our leftovers. Yung generosity ay hindi para kung ano yung pwede kong ibigay. Yung unang mga believers, mga kapatid, hindi nila iniisip ko anong ibibigay ko na sobra sa akin. Iniisip nila kung ano yung lahat ng meron ako. Pangalawa, you cannot separate the Spirit's power and material generosity. Anong sabi? Dahil naging generous yung mga unang Kristiyano, dumami yung kanilang numbers. Dumami yung mga nananampalataya kay Jesus. Gusto niyong bumalik tayo sa 2 service? 3 service, meron pa sa gabi? Be generous. Yung power ng ating Panginoon, hindi mo kayang ihiwalay sa pamamagitan ng material, ng hindi kasama ang material generosity. Pangatlo, the edges of your field are just the start. So yung mga iniiwanan nyo, simula lang yan. Yung 10% nyo, simula lang yan. Yan ay foundation. Unti-unti, tinetrain tayo ng ating Diyos na i-let go yung lahat ng bagay sa atin at para kilalanin na sa Kanya galing lahat. At tayo ay magtiwala sa Kanya. 10% mga kapatid is foundation. In my opinion, is foundation. Kaya I honestly and humbly na iminumungkahi sa inyo na kung hindi pa kayo nagbibigay ng 10% of your income, dyan kayo magsimula. At ako ay naniniwala na yung local church, itong all generations, ay dinesign ng Diyos para maging daluyan ng Kanyang pagpapala at ng Kanyang pagpapagaling. At dahil dyan, I give to the church. At kung minsan meron kayong doubt, no? Hindi ko pa kilala yung mga all generations, baka kung ano na lang ginagawa niyan. Don't let that stop you from being generous. Give to the poor. No? Give. Pangapat, generosity is sacrificial. Hindi mo kayang i-claim, mga kapatid, na ikaw ay generous or hindi mo mafe-feel yung langit, diba? Kapag ka walang kasamang sacrifice. Hindi ko alam. Kailangan may sacrifice. Naalala niyo yung poor widow at saka yung mayaman nung panahon ni Jesus? Yung poor widow, nahiya siya, yung pera niya na 2 na lang na natitira, yun yung binigay niya. Tapos merong mayaman na
dami-dami ng binigay. Pero anong sabi ng Diyos? Alin doon sa dalawang nagbigay ang mas nagpasaya sa puso ng Diyos? Yung merong sacrifice. Generosity is sacrificial. Kailangan may ouch. Mga kapatid, tanungin niyo yung mga sarili. Kayo ba ay nagbibigay out of your wealth or out of your poverty? Dahil ang ating Panginoon, yung generosity nga sa inyo, ay sacrifice. Naalala niyo kung nung sinacrifice ng ating Panginoon? Yung anak niya na si Jesus. Ang Diyos natin, ang pinakadakilang example ng generosity, ng sacrificial generosity. Yung anak niya, hinayaan niyang mamatay para ikaw at saka ako, para tayo maligtas. Panglima, generosity is blessing and formation. Yung generosity, mga kapatid, ay blessing. Di ba? Nagbe-bless ka ng tao kapag ka ikaw ay nagiging generous. And at the same time, ito ay formation. Di ba? Unti-unti, hinuhubog ka ng Diyos para ikaw ay maging isang pag-ibig. Di ba? Yan naman yung ating discipleship journey eh. Ang discipleship journey natin ay para maging pag-ibig. At ang pagiging generous, it allows you to bless others, but it also allows you to form yourselves into love. Be generous. Magiging kayong lovely pag generous. And finally, generosity is justice. Si Thomas Aquinas, mga kapatid, ay isang pare at saka isa siyang philosopher na nabuhay noong matagal ng panahon. Isang araw, naglalakad siya doon sa Rome. Di ba? Kung nakarating kayo sa Rome or nakita nyo na yung itsura ng Rome, di ba? Magara, matataas yung mga simbahan, maraming ginto, nagkikinang. Sabi nung kasama niyang pare, sabi niya kay Thomas Aquinas, sabi niya, alam mo, Thomas, tayong mga Kristiyano, hindi na natin pwedeng sabihin sa mundo na pilak at ginto ay wala tayo. Ito ay yung reference doon sa lalaki na pinalakad ni Jesus. Naalala niyo? Pinalakad ng mga apostol ni Jesus. Ang sabi niya, silver and gold have I none, but what I have, I will give to you. Diba? In the name of Jesus Christ, rise up and walk. So merong sinasabi yung kasama ni Thomas Aquinas, sabi niya, tayo daw mga Kristiyano, hindi na natin kaya sabihin sa mundo na wala tayong silver and gold. Ang sabi ni Thomas Aquinas, subalit alam mo kapatid, hindi na rin natin kayang sabihin sa mga lumpo na sa pangalan ni Jesus, tumindig ka at maglakad. Nakalimot na rin tayo mga kapatid, na ang pangunahing gagawin natin dito sa mundo ay tulungan at ibahagi ang generosity ng Diyos sa mga mahihirap at hindi upang magpayaman. I pray, mga kapatid, that the All Generations Church ay maging isang simbahan kung saan ang kaharian ng Diyos ay saganang umaapaw at ipinamumuhay. Kung saan yung pinto ng ating simbahan ay bukas araw-araw at nagpapakita at nagpapahayag ng kaharian ng Diyos.
kung saan yung mga kalungkutan ay napapalitan ng saya. Yung mga walang pagkain ay maring pumunta at mabigyan ng lunas yung kanilang gutom. Yung mga batang ulila ay magkaroon ng pagkakataon na maging bata at mabigyan ng paggalinga at ng pag-aaral. Yung mga walang tirahan ay mabigyan ng damit at ng kasuotan. Yung mga matatanda ay napapakinggan at nabibigyan ng halaga. Mga kapatid, tayo sa all generations, pinagpala tayo ng maganda at maalwa na simbahan. Mayroon tayong school, mayroon tayong magandang palaruan. Hindi na natin kayang sabihin sa mga taga-Imus na ang all generations ay walang pilak at ginto. Ang aking panalangin, sa kabila ng ating kasaganahan, ang ating simbahan, kaya pa rin nating sabihin sa lumpo, sa pangalan ni Jesus, tumayo ka at maglakad. Inaanyayahan po ang bawat isa na tumayo para sa ating pag-awit. One with God alone.
Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen. Amen. Amen.